So eto na mga sangkay, si Pangulong Bongbong Marcos na nga ba ay makikipagkasundo na? Makikipagkaibigan na nga ba sa China matapos po ang kanilang kamayan? Hello guys, what's up? This is me, I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? So ito pag-usapan po natin mga sangkay itong si PBBM at ang China kasi nakaraan po, 'di ba, viral po yung video nila mga sangkay kung saan pinuntahan po ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Chinese President Xi Jinping at kinamayan. Ngayon, ang daming kumalat doon mga sangkay, mga picture, kanya-kanyang analyze kung ano ba talaga ang meron doon, kanya-kanyang opinion. Ngayon mga sanggay, may nagsalita na nga po tungkol dyan. Eto, pakinggan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button. Check nyo po sa ibaba, may subscribe dyan na mababasa. Pindutin nyo po yung subscribe, tapos pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood sa atin ngayon. May nanonood kasi sa atin sa mga palengke, tindahan, sa mga kabahayan habang nagkakape. Yung iba naman mga sangkay habang nagmamaneho. So maraming salamat po sa inyong lahat at shoutout po at mabuhay kayong lahat. Alright guys, tuloy-tuloy po tayo. Ngayon, ito po kasi, isa pong eksperto ang nagsalita tungkol po kay PBBM at nitong China. Ito, panoorin natin. Sa sigalot sa laot, naniniwala ang isang propesor na pakikipagkaibigan sa China ang sagot para mapahupa ang tensyon. Pero iba ang pananaw ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Ang detalye sa agenda report ni Francis Polve. Okay. Pansamantalang na-set aside ang issue ng sigalot sa laot sa mabilisang pagbati at pagkamay ni na Pangulong Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping sa APEC Summit sa South Korea. Kwento ni PBBM, mahirap lapitan ng Chinese President para batiin dahil napapaligiran ito ng security at natatakot daw siyang magpumilit dahil sa posibilidad na suntukin siya ng mga ito. Okay. Pero nagpasaan niya siya na batiin si Xi para hindi naman ito ma-offend. Mabilisan niya rin daw binati ang Chinese leader sa pagiging bagong chair ng susunod na APEC. Sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Romel Banlawi, presidente ng Philippine Society for International Security Studies, na umaasa siyang ang handshake gesture ay magbibigay daan sa pag-uusap tungkol sa issue sa West Philippine Sea. Eto, mga sangkay. Kahit ako, gusto ko din na, kumbaga, hindi po lumala ang tensyon. Though ako ay naniniwala, mga sangkay, ang China naman, hindi papasok po sa isang mas matindi pang sitwasyon, kagaya po na makikipagdigma. Kasi nga po marami po sila makakalaban dyan. Andyan po yung Japan, na matagal na pong nananahimik lang, pero matagal nang gigil sa China. At alam po yan ng mga Chinese, mga sangkay, mga Chinese soldiers. Alam po nila kung gaano kabigat kalaban yung Japan. Nagkaroon nga po yan sila mga sangkay ng, tawag dito, parang military exercise na ang focus lamang just in case bigla pong umatake yung Japan. Biruin nyo yan mga sangkay, napaka-special naman ng Japan na yun lang ang focus na just in case mayroon pong bigla ang pag-atake ang Japan sa China, maaano daw po nila, didepensa nila ang kanilang bansa. So, maliban sa Japan, andyan po yung India. Ang India, matagal na po yung gigil sa China dahil nga po sa sigalot din nila mga sangkay sa teritoryo at sa border. Ngayon, kumbaga marami po mga sangkay ang kakaharapin ng China dyan. Kaya medyo tingin ko hindi po sila papasok sa ganun kasi kung gusto nila ng gera, matagal na po nilang ginera ang Pilipinas sa Taiwan. Ganun po kadali mga sangkay. Pero nag-iingat din po sila. Kasi syempre, ang yaman po ng China ngayon. In case na magkakaroon ng war, ang China ay, wala po nananalo sa gera eh. May nadideklara lang na panalo.
Pero pag pinag-usapan kung sino ang nanatiling nakatindig, pare-parehas po bagsak yan. Bagsak ang ekonomiya, sira ang mga syudad. Ganun po yun. So, ang mangyayari dyan, yung mga skyscrapers ng China, magbabagsakan po yan. Kasi syempre, atakihin po yan ng mga kalaban. So, hindi papayag ang China na ganun ang mangyari. Since ngayon, may momentum po ang paglago ng kanilang ekonomiya. Kaya naman mga sangkay, tingin ko hindi po aabot sa punto na makikipaggera ang China sa Pilipinas. Nagbabanta, pero tingin ko hindi aabot doon. Malaking problema yan para sa China. The past 3 years, we saw damaged political ties between the Philippines and China. And the first step in a 1,000-mile journey is to rebuild confidence. Guys, itong professor na ito, na si Banlawi, siya po yung mga sangkay, siya po yung nag-reveal ng information noon na ang Pilipinas pala, bantay sarado po yan. Yung teritoryo po natin, yung sa West Philippine Sea, bantay sarado po yan ng Philippine Coast Guard, ng militar po ng ating bansa. Panahon po ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Sabi pa nga po niya noon mga sangkay, tinuro ko po yan patungkol po sa history, nagturo po ako dyan. Sabi ko, nanakuha ko rin po yung information sa kanya. Sabi po ni Dr. Romel kasi, ang West Philippine Sea, binabantayan po yan ng militar natin. So, wala pong nakakapag-attempt noon na pumasok. Kasi pagpapasok po sila, binobomba po sila. Tayo po ang gumagawa nun mga sangkay. So, umaalis sila kaagad. So, wala pong nakakapagpatayo ng teritoryo ng any dyan sa mga isla po natin sa West Philippine Sea. Actually, mas malawak po yung hawak natin yan dati. Kaya nga lang, after Ferdinand E. Marcos Sr., dito na nangyari ang nakakalungkot. Kasi yung mga sundalo po natin, ginamit di umano sa politika. Nakailang kudita at that time, panahon po nila Cory, papunta sa mga sunod ng mga presidente. Ngayon, mga sangkay, pagdating ng 1995, nagulantang po ang Pilipinas dahil wala na gaanong nagbabantay sa West Philippine Sea. Ayun na, meron ng Vietnam, meron na pong ibang mga bansa na nakapaligid sa atin yung mga neighboring countries po, dito sa Asia, nakapasok na po doon sa teritoryo natin, nakapagpatayo na po ng kanilang mga pwesto. So, yun ang nakakalungkot na nangyari. No? Pagdating naman kay PRRD, mga sangkay, nakipag-friendship sa China, ang problema, habang tropa ang China, walang sigalot, pero nagpapatayo naman sila ng kanilang puwersa dyan sa West Philippine Sea. So, yun yung nakakalungkot na nangyari, mga sangkay. Kaya nung nakita po yun ni BBM, medyo nagbago yung kanyang pagtingin sa China. We need to be friends again. We need to create mutual trust. Habang patuloy ang So, yun ang sabi po ni Professor. Kailangan makipagkaibigan muli ang Pilipinas. Kailangan magkaroon ng mutual trust ulit ang Pilipinas sa China. pambubuli ng Chinese vessels sa mga tropang Pinoy sa bahagi ng territorial waters ng bansa. Nananawagan si Banlawi sa magkabilang panig na pag-usapan itong mabuti para mabawasan ang tensyon. Actually, lagi pong nag-aano yung Pilipinas dyan. Nagpa-file po ng reklamo, di ba? Kaya nga lang, ang China matigas po talaga eh. Hindi din naman po pwedeng pabayaan ni PBBM yan. Kasi kung ano yung prinsipyo ng kanyang tatay, yun din po yung kanya. Kaya nga lang, ang pinagkaiba lang, kasi yung West Philippines sinapasok na. Yung Scarborough Shoal nga, di ba? Napasok na po nitong China. So, paano pa aalisin yung mga yan? Mga sangkay, kasi nakapasok po yan, panahon po nila Noynoy Aquino. No? At itong mga Amerikano, inutusan din po yung mga sundalo natin na, sige, umalis na kayo dyan para wala nang gulo. Ang problema, yung China, hindi po umalis doon sa Scarborough Shoal. So, na-occupy po nila. Yung Pilipinas lang nagulangan, mga sangkay. Pero para kay Defense Secretary Gibo Chodoro, mahirap itong idaan sa diplomasa. Dinedma raw niya at hindi kinausap ang defense chief ng China sa nagtapos na meeting ng mga defense minister. Grabe, no? Nandeded man na yung natin, defense secretary. Sa Asian Summit sa Malaysia. How can you have a conversation when the day before the ADMM, the Ministry of Defense of China came out with a statement that we have to mend our ways
and or suffer the consequences, and that the Philippines is blackmailing China, would you talk to, or would you offer to talk to somebody who slammed your country that way? Of course not. Sa harap nito, nadagdagan pa ang alyado ng Pilipinas sa paglagda nitong linggo sa Visiting Forces Agreement o SOFBA sa pagitan ng Canada at Pilipinas. Ito ang ikalimang bansa na bumaback up sa Pilipinas sa paninindigan sa rule of law, lalo pagdating sa West Philippine Sea. Para sa agenda, Okay, so ayan po mga sangkay. Pero kayo, mga sangkay, ano pa ang inyong tingin dyan? Tingin nyo ba kailangan ibalik muli ni PBBM yung pakikipagkaibigan sa China? Yung kagaya dati kasi, di ba? Bago pa lamang po siyang upong presidente, ang pinakauna, ito ha, ano lang tayo, balik lang tayo sa kung paano nag-start ang presidency ni BBM. Pagkapasok po niya bilang Pangulo, ang una niya kaagad na binisita ay anong bansa? Comment nyo. China. Diba? China po yung una niyang binisitang bansa. Kaayos po yung pag-uusap, mga sangkay. So, it happened nga po na may na-discover si BBM na kaluhuhan ng China dyan sa West Philippine Sea. Doon nagbago yung paninindigan o parang nagbago, naging malabnaw yung relasyon ni BBM sa China. Pero kung kayong tatanungin, mga sangkay, tingin nyo ba kailangan uli ni PBBM na ayusin ang relasyon sa China, lalong-lalo na po kay Chinese President Xi Jinping? Comment down below, mga sangkay. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.